Alleluia, Alleluia. Ang Diyos Ama'y naghahangad. Lagi tayong pasalamat kaysa ng kaniyang anak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at umiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Na makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka at tumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ano po ang dahilan ng iyong pagparito? Marami po sa inyo ay deboto ng Poong Nazareno, kung kaya't matyaga at pinagtitiisan nyo po na makapunta dito sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Kung dyan sa labas po, yung traffic, pag dito naman sa gawing ito, yung siksikan, dala ng mga nagtitinda ng kung ano-ano. Pero bakit po kayo nagtsatsaga para pumunta at magbalik dito sa tahanan ng Poong Nazareno? Isip po muna tayo. Kasi dito po, maraming kwento dito, sa dambanang ito, marami po ang nagpupunta kapag sila po ay nag-a-apply ng trabaho, nag-a-apply sa abroad, o kaya naman board exam, o kung anumang mga kahilingan. Kaya pag nagbabasbas po tayo, pagkatapos ng misa, itinataas pa ninyo yung mga lapis, ballpen, passport, papeles, tinataas nyo yan. At yung iba, lumalakad pa ng paluhod dito sa simbahan. Kasi ganun na lang yung katindi, yung inilalapit ninyo sa Poong Nazareno. Pero yung tanong ko po, ano ang dahilan mo kung bakit ka nandito? Naririto ka ba dahil mayroon kang ipapakiusap sa Diyos? O naririto ka dahil gusto mo lang magpasalamat sa Diyos? Alin sa dalawa? Bakit ka bumabalik dito? Dahil may hihingiin ka o dahil tanda ng pasasalamat mo sa mga ibinigay ng Diyos sa iyo? So, nasaan po dyan? Dahil sa Ebanghelyo natin, narinig natin ang kwento
ng 10 ketongin. Ang isang tao kapag nagkasakit ng ketong, ito po ay inilalabas sa bayan, doon po sa labas ng bakod ng bayan, inilalayo sa pamilya kasi nakakahawa po ito. Hihintayin ka na lang mamatay kasi wala pang lunas ang sakit na ketong nung panahon ito. Kaya ganun na lang po yung pagmamakaawa nila, yung pakikiusap nila kay Jesus nang malaman nila na daraan si Jesus doon, kaya nagsusumigaw sila, Jesus, mahabag po kayo sa amin. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. At alam ni Jesus yung kanilang pinagdaraanan. Alam ni Jesus yung hirap na mag-isa. Kung kaya, kahit hindi pa nagsasalita, hindi naman sinabi ng mga ketongin, pagalingin nyo kami. Kundi ang sinabi lang ng mga ketongin, mahabag po kayo sa amin. At alam na nga ni Jesus yung pangangailangan ng bawat isa. Kaya ang sabi niya, humayo kayo at pasuri para ma-declare na kayo ay malinis na, magaling na. Pero along the way, nung gumagaling na sila, napapansin nila, siguro kumikinis na ulit yung balat nila. Kaya yung isa po, naisipan niya na magbalik kay Jesus para magpasalamat. So yung tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Hindi ba gumaling yung siyam? Bakit isa lang ang nagpuri o nagbalik para magpasalamat? Sabihin nyo nga po, salamat poong Nazareno. Yung iba parang hirap pa, Hirap pang magpasalamat kasi pakiramdam niya ay hindi pa ibinibigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kamusta yung mga naibigay na ng Diyos sa iyo? Na minsan kahit hindi mo hiningi dahil alam niyang ito ay kakailanganin mo, ibinigay na sa iyo. Lumabas ba sa bibig mo ang pasasalamat? Kapag lumalapit ka ba sa poong Nazareno, pumipila kayo, humahaplos kayo, namumutawi ba dyan yung salamat Panginoon sa mga biyaya? O ang lalabas lagi, Lord, hirap na ako sa buhay. Lord, pagalingin mo naman. Lord, ibigay mo naman ito. Alin ba yung mas madalas? Minsan kapag may mga pamisa po, sa mga pamisa sa mga simbahan, mahaba ang listahan ng mga special intention, agarang paggaling, natatanging intention, ang haba-haba niyan. Pero yung misang pasasalamat, kakaunti lang. Para bang, ano ba yung realidad? Pag may kailangan tayo, ang bait-bait natin. Pag may kailangan tayo, naglalambing tayo. Pag may kailangan tayo, idadaan natin sa iyak. Pero kapag nakuha na natin, ibinigay na sa atin, dead man na naman. Hindi ko alam, kung yung mga magulang dito, nakaka-relate ba na kapag may kailangan yung anak, lalapit sa inyo, makikiusap, magmamakaawa. Pero pag naibigay na, hindi ka nakakausapin. Pag sinabihan mo, pinagsasabihan mo, magagalit pa. Pero pag may kailangan na naman, maglalambing na naman. Sana po, ito yung isang ugali na basic, pero hindi natin pwedeng baliwalain. Itinuro ito sa atin nung tayo'y maliliit pa. Kapag may binigay sa iyo, kapag may hiningi ka, lagi kang magsasabi ng thank you. Ang isang tao na ang tingin sa sarili, karapatan niya ang lahat, karapatan niyang bigyan siya, karapatan niyang magkaroon siya. Kaya hirap na hirap yan magsabi ng salamat o thank you. Sa harapan ng pong Nazareno,
tayo po ay nakikiusap lang, na tayo po ay kahabagan, tayo ay kaawaan. At kung ibigay ito sa atin, simple lang ang inihiling, matuto tayong magpasalamat. Amen?